Sa labas ng bintana, ang langit ng Maynila ay tila isang balumbon ng itim na telang pinipiga, nagbubuhos ng walang tigil na ulan na humahagupit sa bubong ng mansyon ng mga Cortez. Ngunit sa loob ng kusina, ang tanging maririnig ay ang mahinang kulo ng sabaw sa palayok at ang mabigat na hininga ni Teresa. 18 oras siyang nakatayo, nag-aalaga sa isang matandang masungit sa kabilang subdivision, at ang kanyang mga binti ay tila punong malapit ng mabuwal. Gayunpaman, maingat niyang hinahalo ang sinigang na hipon, ang paborito ni Julian. Pinahid niya ang pawis sa noo gamit ang dulo ng kanyang maruming tapis. Ang amoy ng asim ng sampalok at anghang ng sili ay sumasayaw sa hangin, isang halimuyak ng pag-ibig na pilit niyang inihahandog sa asawang itinuturing niyang tagapagligtas. Para kay Teresa, ang bawat piraso ng gulay na kanyang hiniwa ng perpekto ay isang pasasalamat. Si Julian ang kumuha sa kanya mula sa madilim na hukay ng kawalan ng malay 4 na taon na ang nakalilipas. Si Julian ang nagpangalan sa kanya. Si Julian ang nagbigay sa kanya ng mundo nang ang sarili niyang isip ay itinakwil siya. Nayanig ang mesa sa munting pag-vibrate ng telepono ni Julian na naiwan sa tabi ng lababo. Balak sana ni Teresa na baliwalain ito, ngunit ang liwanag ng screen ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang mga mata. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang nakabalandra. Ampersand quote, Ancon identik sa duviri. Te dinas ka Cassandra M. Kiki de Iliri, ampersand quote. Hindi mo nabura ang lahat ng bakas. Ang aksidente ni Cassandra nagsisimula na siyang maalala ang lahat. Cassandra. Ang pangalang iyon ay parang isang kalawang napako na bumaon sa sentido ni Teresa. Isang matulis na hapdi ang gumuhit sa kanyang utak, isang imahe ng naglalagablab na apoy at ang amoy ng sunog na goma. Binitawan niya ang sandok. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa sahig ay naging hudyat ng paghinto ng kanyang mundo. Eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Julian, ang kanyang posturadong asawa na tila hindi nababasa ng ulan sa labas. Ang kanyang ngiti ay kasing rikit ng isang anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig na parang marmol. Lumapit siya kay Teresa, naramdaman niya ang init ng kamay nito sa kanyang balikat, ang kamay na inaakala niyang nag-ahon sa kanya, ngunit ngayon ay tila isang tanikalang bakal. Ampersand quote, Han, smells good. Bakit ka tumigil? I'm starving, ampersand quote, sambit ni Julian sa malambing na tinig na ginagamit niya sa kanyang mga pasyente. Dahan-dahang lumingon si Teresa. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Sa halip, naramdaman niya ang isang nakatutulig na katahimikan sa loob ng kanyang dibdib. Isang switch ang biglang namatay. Tumingin siya sa screen ng telepono, pagkatapos ay sa mga mata ng lalaking pinagsilbihan niya ng may buong katapatan. Ampersand quote, Julian, ampersand quote, mahinang tawag niya, ang boses ay tuyot na parang dahon sa tag-init. Ampersand quote, sino si Cassandra? At bakit sinasabi ng taong ito na nagsisimula na akong maalala ang aksidente? Ampersand quote. Hindi man lang kumurap si Julian. Ang kanyang ngiti ay hindi nagbago, tila isang maskara na nakadikit na sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang pisngi ni Teresa, ang kanyang hinlalaki ay banayad na humahaplos sa balat ng babae. Ampersand quote, Han, you ampersand apos, rehaving those episodes again. Sinabi ko naman sa ampersand apos, yo, ampersand apos, di ba? You are sick. Ang utak mo ay gumagawa ng mga kwentong hindi totoo dahil sa trauma, ampersand quote, bulong ni Julian, ang boses ay puno ng mapanlinlang na awa. Ampersand quote, I saved you from that fire, Teresa. I spent millions para lang mabuo ka ulit. Huwag mo namang sayangin ang pagod ko sa mga ilusyong ganyan. Take your medicine and everything will be fine, ampersand quote. Kinuha ni Julian ang isang maliit na puting tableta mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa tabi ng mainit na mangkok ng sinigang. Ang usok ng sabaw ay pumailan lang sa pagitan nila, isang simbolo ng kanyang pagpapakasakit na ngayon ay mukhang isang malaking biro. Tumingin si Teresa sa tableta, pagkatapos ay sa kanyang mga kamay na magaspaang dahil sa trabaho para sa pamilyang ito. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang sandok, dahan-dahang pinunasan ang bawat patak ng sabaw na tumalsik sa counter, at maingat na inilagay ang tableta sa loob ng basurahan sa ilalim ng lababo. Ang kanyang puso ay hindi nadurog sa gabing iyon. Patay na ito 4 na taon na ang nakalilipas.
Ngunit sa ilalim ng mga abo, may isang bagong apoy na nagsisimulang magliyab, isang apoy na hindi nanggagaling sa pasasalamat, kundi sa isang katotohanang kasing pait ng apdo. Ampersand quote, Opo, Julian. Ampersand apos, did take it later, ampersand quote, sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay patag, walang emosyon, kasing lamig ng ulan sa labas. Tinalikuran niya ang asawa at ipinagpatuloy ang paghahalo ng sabaw. Ang bawat ikot ng sandok ay isang panata. Kung si Julian ang nagbigay sa kanya ng pangalang Teresa, siya naman ang mismong kikitil sa pangalang iyon upang mahanap ang babaeng iniwan nila sa gitna ng nagbabagang sasakyan. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisilip sa mga siwang ng bintana ng mansyon, ngunit hindi ito nagdadala ng init para kay Teresa. Sa halip, ang liwanag ay tila isang malupit na spotlight na naglalantad sa bawat dumi, bawat gasgas, at bawat pagkakamali sa loob ng bahay na ito na tila isang gintong hawla. Habang maingat niyang pinupunasan ang mga antigong kagamitan sa sala, ang amoy ng luma at mamahaling kahoy ay humahalo sa masangsang na amoy ng floor wax. Kumikirot ang kanyang mga palad. Ang bawat kaskas ng basahan ay tila isang pagtatangka na burahin ang mga salitang nabasa niya sa telepono ni Julian kagabi. Cassandra. Ang pangalang iyon ay parang isang multo na sumasabay sa bawat galaw niya. Napatigil siya nang marinig ang tunog ng mariringal na hakbang sa hagdanan. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang halimuyak ng Channel No. 5, isang amoy na kasing talas ng patalim at kasing lamig ng yelo, ay sapat na upang manginig ang kanyang kalamnan. Si Doña Remedios Cortez ay bumaba ng may kaangkupang tila isang reyna, suot ang kanyang sutlang robe na mas mahal pa sa kinikita ni Teresa sa loob ng 5 taon. Sa kanyang daliri ay kumikinang ang isang dambuhalang brilyante, ang bawat kislap nito ay tila nanunuya sa kahirapan ni Teresa. Ampersand quote, Teresa, ampersand quote, ang tawag ng matandang babae, ang boses ay malambing ngunit may kalakip na lason. Ampersand quote, bakit tila wala ka sa sarili mo? Kanina ko pa napapansin na nakatitig ka lang sa florerang iyan. Huwag mong sabihing pati ang pagpupunas ay nakalimutan mo na rin, ampersand quote. Ampersand quote, pasensya na po, Senora, ampersand quote, tugon ni Teresa, ang kanyang ulo ay nananatiling nakayuko. Ito ang turo sa kanya ni Julian, ang pagpapakumbaba ay ang tanging paraan upang hindi lumala ang kanyang ampersand quote, sakit, ampersand quote. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkakataon, itinaas ni Doña Remedios ang kanyang kamay at tila aksidenteng nasagi ang isang kristal na figurin sa gilid ng mesa. Ang mamahaling dekorasyon ay bumulusok pabaon sa sahig, nagkapira-piraso sa libu-libong kristal na tila mga luha ng isang taong sawi. Ang tunog ng pagkabasag ay hindi nagmula sa ingay, kundi sa hapdi ng pagkawasak ng isang bagay na walang kalaban-laban. Ampersand quote ay, look at what you ampersand apos, vidon, ampersand quote, wika ni Doña Remedios, bagaman wala siyang ginawa upang iligtas ito. Ampersand quote, dahil sa katangahan mo, nabasag ang paboritong regalo ng yumaong asawa ko, ampersand quote. Ampersand quote, pero Senora hindi ko po ampersand quote. Ampersand quote, huwag kang sasagot, ampersand quote, ang boses ng matanda ay biglang naging kasing talim ng kidlat. Ampersand quote, do you have any idea kung magkano iyan? You can work for 100 years at hindi mo iyan mababayaran. But then again, sanay ka naman na kaming mga Cortez ang nagbabayad sa lahat ng dumi mo, hindi ba, ampersand quote. Lumapit ang matanda kay Teresa, hinawakan ang kanyang baba at itinaas ang kanyang mukha upang magtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Doña Remedios ay walang bakas ng awa, kundi puro pandidiri. Ampersand quote, huwag mong kakalimutan, Teresa. You weren't piece of trash burning in a car wreck nang mahanap ka ng anak ko. We gave you a name. We gave you a life. Utang mo sa amin ang bawat hiningang nilalabas mo. Ang ampersand apos, utang na loob ampersand apos, mo sa pamilyang ito ay hanggang sa kabilang buhay, ampersand quote. Ang bawat salita ay parang isang latay sa likod ni Teresa. Alam niya ang taktika na ito, ang gaslighting na unti-unting pumapatay sa kanyang tiwala sa sarili. Ngunit ngayon, sa likod ng kanyang mga matang tila sumusuko, may isang bahagi ng kanyang isip na nananatiling gising. Naalala niya ang mensahe kagabi. Kung siya si Cassandra, kung siya ang tunay na tagapagmana ng mga Valmores, kung gayon ay wala siyang utang sa mga taong ito. Sila ang may utang sa kanya.
Ampersand quote, pasensya na po. Eksaktong sandaling iyon, ang telepono sa sala ay biglang tumunog. Isang matanda at paos na boses ang sumagot nang ang katulong sa kusina ay itinaas ang kabilang linya. Dahil sa katahimikan ng mansyon, narinig ni Teresa ang bawat salita mula sa speaker. Ampersand quote, hello. Is this the Cortez residence? Nais ko lang sana itanong kung nahanap na ba nila ang anak ko. Cassandra. Cassandra Volmors ampersand quote. Nabitawan ni Teresa ang huling piraso ng kristal. Ang boses na iyon tila isang himig mula sa isang panaginip na kay tagal niyang kinalimutan. Ang boses ng kanyang ama. Mabilis na lumapit si Doña Remedios at marahas na ibinaba ang telepono, pinutol ang linya bago pa man makasagot ang sinuman. Tumingin siya kay Teresa, ang kanyang mukha ay namumutla sa galit o marahil ay takot. Ampersand quote, iyon ay isang scammer. Huwag mong papakinggan iyon, ampersand quote, sigaw ng matanda. Ampersand quote, bumalik ka sa trabaho mo. At uminom ka ng gamot mo ngayon din. Julian was right, your hallucinations are getting worse, ampersand quote. Tumingala si Teresa. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Isang mapait na ngiti ang bahagyang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiti ng isang taong sa wakas ay nakakita na ng butas sa pader ng kanyang kulungan. Ampersand quote, opo, senora. Iinumin ko po ang lahat ng dapat kong inumin, ampersand quote, bulong ni Teresa. Ngunit sa kanyang isipan, ang boses ng matanda sa telepono ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Hindi siya baliw. Hindi siya panaginip. Siya ay si Cassandra, at ang ampersand quote, utang na loob ampersand quote, na laging ibinabato sa kanya ay isang malaking kasinungalingan na malapit na niyang singilin ng may kasamang interes. Ang hapon ay mabigat at malagkit, tila isang basang kumot na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Sa loob ng silid-aklata ni Julian, ang hangin ay tuyot at amoy lumang papel, hinaluan ng artipisyal na bango ng air freshener na pilit itinatago ang pagkabulok ng mga sikretong nakabaon sa pagitan ng mga dingding. Si Teresa ay abala sa pag-aayos ng mga kable sa ilalim ng mesa nang marinig niya ang pagdating ng isang panauhin. Isang batang lalaki, may dalang bag ng mga kagamitang pangteknolohiya, ang pumasok sa silid kasunod ni Doña Remedios. Ang kanyang tindig ay alerto, ang kanyang mga mata ay matalas, tila isang agila na naghahanap ng biktima sa gitna ng kagubatan ng semento. Ampersand quote, ito ang teknisyan mula sa internet provider, Teresa. Siguraduhin mong hindi niya pakikialaman ang mga gamit ni Julian habang inaayos niya ang linya, ampersand quote, utos ni Doña Remedios, bago lumabas, ang tunog ng kanyang mga takong ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Nanatiling nakayuko si Teresa, ngunit naramdaman niya ang titig ng batang lalaki. Isang kakaibang kuryente ang dumaan sa kanyang balat. Nang mag-angat siya ng tingin, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang batang ito, si Mateo, ay may mga matang tila salamin ng nakaraan. Isang pamilyar na hugis ng ilong, isang pilat sa kilay na tila na panaginipan na niya noon. Ampersand quote, tita, ampersand quote, isang mahinang bulong ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Ang salitang iyon ay tila isang malakas na hampas ng alon sa dibdib ni Teresa. Ampersand quote, I ampersand apos, sorry, sir. May kailangan po kayo, ampersand quote, tugon ni Teresa sa wikang Taglish, pilit na pinapatatag ang boses bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala. Ampersand quote, you don't ampersand apos, she recognize me. It ampersand apos, as me, Mateo. Ang Chu, pamangkin, nina Andres at Valeria, ampersand quote, mabilis na sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at kaba. Ampersand quote, sabi nila patay ka na. Sabi nila naging abo ka na sa aksidente sa probinsya. But your eyes hindi ako maaaring magkamali. You are Cassandra Volmors, ampersand quote. Ang pangalang Cassandra ay tumama sa kanya na parang isang kidlat. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang yakapin ang batang ito, ngunit ang anino ng pamilya Cortez ay tila nakabantay sa bawat hininga niya. Ampersand quote, mali po kayo ng kinakausap. Ako po si Teresa. Asawa ako ni Julian Cortez, ampersand quote, sagot niya, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa gilid ng kanyang tapis. Hindi sumagot si Mateo.
Sa halip, maingat niyang kinuha ang isang maliit na lukot na papel mula sa kanyang bulsa at palihim itong inilagay sa ilalim ng router na kanyang inaayos. Lumingon siya sa pinto upang masiguradong walang nakikinig bago muling humarap kay Teresa. Ampersand quote, "Look at this later. Huwag mong ipakita kahit kanino, especially to Julian. I know what he ampersand appos is doing to you. He's cheap psychologist, but he's using his mind to erase yours. This is the truth he ampersand appos, the trying to burn, ampersand quote," bulong ni Mateo bago mabilis na kinuha ang kanyang mga gamit. Ampersand quote, "I'll be back, tita. Please, don't let them win, ampersand quote." Nang makaalis si Mateo, tila naging doble ang bigat ng hangin sa silid. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha ni Teresa ang lukot na papel. Ito ay isang clipping mula sa isang lumang pahayagan, 4 na taon na ang nakalilipas. Ang headline ay kasing talim ng isang punyal, dalaga, patay if malagim di aksidente kalsada, bangkay, hindi yan, ma-identify dahil tindi ng sunog. Sa ibaba ng balita ay ang larawan ng isang sasakyang tila isang kumpol ng itim na bakal. Ngunit ang kumuha ng atensyon ni Teresa ay ang ulat ng forensic, nakasaad doon na ang biktima ay agad na idineklarang patay sa pinangyarihan. Kung patay na si Cassandra, sino ang babaeng nakatayo sa silid na ito? Sino ang babaeng araw-araw na pinapakain ng gamot ni Julian? Ang init ng luha ay nagsimulang gumuhit sa pisngi ni Teresa. Ang bawat salita sa papel ay tila isang susi na nagbubukas sa isang madilim na silid sa kanyang isipan. Ang mukha ni Andres, ang amoy ng dagat, ang tunog ng tawa ng isang kapatid, lahat ay nagsisimulang magkaroong muli ng kulay. Ngunit ang katahimikan ng silid-aklatan ay biglang naputol. Isang malamig na dampi ng hangin ang dumaan sa kanyang batok, kasunod ng isang pamilyar at nakapanindig balahibong boses. Ampersand quote, "Ang ganda ng balitang iyan, ampersand appos, di ba? Isang trahedya na dapat ay nanatili na lamang sa ilalim ng lupa, ampersand quote." Napaigtad si Teresa. Nakatayo sa likuran niya si Julian, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang puting coat. Ang kanyang mukha ay walang emosyon tila isang estatwa sa sementeryo. Ang kanyang titig ay nakapako sa pahayagang hawak ni Teresa. Ampersand quote, "Julian. I was just cleaning ampersand quote." Ang nautal na palusot ni Teresa, pilit na itinatago ang papel sa likod ng kanyang katawan. Lumapit si Julian, isang hakbang na tila isang maninila na sinusokot ang kanyang huli. Inabot niya ang mukha ni Teresa. Ang kanyang malamig na mga daliri ay humahaplos sa luhang kamakailan lamang ay pumatak. Ampersand quote, "Why are you crying over, ghost, Teresa? Bakit ka naghahanap ng buhay sa isang nakaraang matagal na nating ibinaon? Do you want to be Cassandra again? Do you want to go back to that fire?" Ampersand quote, ang bulong niya, ang boses ay puno ng mapanlinlang na pag-aalaga na tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa ugat. Isinandal ni Julian ang kanyang ulo sa balikat ni Teresa, ang kanyang labi ay malapit sa tainga ng babae. Ampersand quote, "Remember this. Cassandra is dead. I am the one who gave you life. At kung susubukan mong buhayin ang babaeng iyon baka sa pagkakataong ito, siguraduhin ko nang wala nang matitira, kahit na mga abo." Ampersand quote. Sa isang marangyang gusali sa gitna ng Makati, ang opisina ni Julian ay tila isang katedral ng salamin at bakal, malamig, tahimik, at amoy tagumpay. Ang bawat gamit ay nakalagay sa tamang anggulo, sumasalamin sa pagkatao ng lalaking may kontrol sa lahat ng bagay na nakapaligid sa kanya. Sa tapat ng kanyang mesa, nakaupo si Valeria. Ang kanyang mukha ay isang salamin ng mukha ni Teresa, ngunit may kaibahan sa ningning ng balat at sa ayos ng buhok. Kung si Teresa ay tila isang lantang bulaklak sa ilalim ng ulan, si Valeria naman ay isang rosas na pilit pinatitibay ng sikat ng araw, bagaman baka sa kanyang mga mata ang bigat ng pangungulila. Ampersand quote, "I know it's hard, Valeria. Ang pagkawala ni Cassandra ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom." Ampersand quote, simula ni Julian, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pakikiramay. Ampersand quote, "But we have to think about your father." Si Tatay Andres ay tumatanda na. Ang mga ari-ari ang naiwan ni Cassandra ang mga lupain sa probinsya, kailangang may humawak na may kakayahan. Hindi natin pwedeng hayaang mapunta ito sa mga taong magsasamantala sa kalagayan ng tatay. Ampersand quote.
Inilapag ni Julian ang ilang makakapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang puting papel ay tila nagniningning sa ilalim ng fluorescent light. Ang bawat kislap ng ginto nito ay nagmula sa bawat patak ng pawis at bawat hapdi ng mga kamay ni Teresa. At ngayon, gagamitin ito ni Julian upang tuluyang burahin ang karapatan ng pamilya ni Teresa sa kanilang sariling yaman. Ampersand quote, "Trust me, Valeria. Ginagawa ko ito dahil mahal ko ang kapatid mo. I want to preserve her legacy." Pagkatapos mong pirmahan ito, ako na ang bahalang mag-asikaso sa lahat ng bayarin sa ospital ni Tatay Andres. Hindi na ninyo kailangang mag-alala pa, ampersand quote, pangako ni Julian, isang pangakong kasing tamis ng asukal, ngunit kasing talim ng semento. Dahan-dahang kinuha ni Valeria ang pluma. Sa bawat kaskas ng tinta sa papel, tila isang bahagi ng pagkatao ni Teresa ang unti-unting ninanakaw. Hindi alam ni Valeria na ang bawat pirma niya ay isang pako sa krus na papasani ng kanyang kapatid na akala niya ay patay na. Matapos ang huling pirma, sumandal si Julian sa kanyang upuan, isang lihim ng ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ampersand quote, "You did the right thing, Valeria. Para ito sa kinabukasan nating lahat," ampersand quote, wika ni Julian. Tumayo si Valeria upang umalis, ngunit bago siya makarating sa pinto, nakuha ng kanyang atensyon ang isang maliit na frame sa gilid ng mesa ni Julian. Isang larawan ng isang babaeng nakasuot ng simpleng duster, ay hawak na sandok at nakatingin sa malayo na tila isang bilanggo. Ang mukha ng babae sa larawan ay hindi na kailangang ipakilala pa. Napatigil ang tibok ng puso ni Valeria. Ang babaeng iyon, bakit parang nakikita niya ang kanyang sariling replika, ngunit sa anyong tila isang alipin. Ampersand quote, Julian, sino ang babaeng ito? Ampersand quote, tanong ni Valeria, ang kanyang boses ay nanginginig sa kuryosidad at kaba. Ampersand quote, sabi mo ang asawa mo ngayon ay isang pasyenteng kinupok mo. Pero bakit siya kamukhang-kamukha ni Cassandra? Ampersand quote. Ang hangin sa loob ng opisina ay biglang naging kasing lamig ng isang morgue. Dahan-dahang tumayo si Julian, ang kanyang anino ay humaba sa dingding, tila isang higanteng halimaw na handang lumamon. Ampersand quote, ang sabi ko sa ampersand apos, Valeria, huwag kang masyadong matanong, ampersand quote, ang malamig na sagot ni Julian, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng dalaga. Ampersand quote, may mga bagay sa mundong ito na mas mabuting manatiling lihim kung gusto mo pang makitang gising ang tatay mo bukas, ampersand quote. Ang bawat gabi sa mansyon ng mga Cortez ay nagsisimula sa isang ritual, isang seremonya ng dahan-dahang pagpatay sa alaala. Sa ibabaw ng hapagkainan, sa gitna ng katahimikan na tila isang mabigat na belo, inilalapag ni Julian ang isang maliit na puting tableta sa tabi ng baso ng tubig ni Teresa. Ang tableta ay tila isang maliit at bilog na buwan ng limot, nagniningning sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ampersand quote, inumin mo na, Hon. Alam mo naman kung gaano kahalaga ito para hindi ka na muling managinip ng mga bagay na hindi naman totoo, ampersand quote, malambing na wika ni Julian. Ang kanyang boses ay tila haplos ng seda, ngunit para kay Teresa, ito ay tila isang panyong ipinapiring sa kanyang mga mata. Kinuha ni Teresa ang tableta. Naramdaman niya ang gasgas nito sa kanyang palad, isang tuyot at mapait na piraso ng kemikal. Sa nakalipas na 4 na taon, ang bawat paglunok niya ay nagdadala ng isang makapal na ulap sa kanyang isipan, tila isang hamog na lumalamon sa bawat kulay at bawat mukha mula sa kanyang nakaraan. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ay magbabago. Dahan-dahan niyang inilagay ang tableta sa kanyang bibig, ngunit imbes na lunukin, maingat niya itong isinuksok sa pagitan ng kanyang pisngi at mga huling ngipin. Uminom siya ng tubig, naramdaman ang lamig nito na dumadaloy sa kanyang lalamunan habang pinapanatili ang tableta sa loob ng kanyang bibig. Ampersand quote, salamat, Julian. Napakabuti mo sa akin, ampersand quote, bulong ni Teresa sa wikang Taglish, pilit na ipinapakita ang isang matamis at sunod-sunurang ngiti. Ampersand quote, anything for you, my love. I want you to be healthy. I want you to be only mine, ampersand quote, sagot ni Julian bago tumayo at lumabas patungo sa kanyang klinika sa labas ng mansyon. Nang masiguro ni Teresa na wala na ang tunog ng sasakyan ni Julian, mabilis siyang nagtungo sa lababo. Idinuwal niya ang tableta, ang mapait na lasa nito ay tila isang babala na kumapit sa kanyang dila. Pinanood niya ang paghugas ng tubig sa gamot hanggang sa mawala ito sa imburnal.
Sa bawat segundong lumilipas na wala ang epekto ng gamot, tila unti-unting naglalaho ang hamog sa kanyang utak. Ang kanyang paningin ay naging mas matalas, ang bawat anino sa dingding ay tila may sinasabi. Dala ng isang lakas ng loob na hindi niya akalaing taglay niya, pumasok si Teresa sa silid-aklatan ni Julian. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang balat ng libro ay tila sumasakal sa kanya. Alam niyang may itinatago rito ang kanyang asawa, isang piraso ng kanyang buhay na pilit nitong binubura. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga medikal na libro, nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa itim na bakal. Walang susi, ngunit ang lock nito ay luma na. Hindi gumamit ng anumang kasangkapan si Teresa. Ginamit niya ang kanyang kuko at ang tindi ng kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang mga daliri, ang bawat kaskas ng metal sa kanyang balat ay tila isang pagsubok sa kanyang katatagan. Sa wakas, ang trangka ng kahon ay sumuko, bumukas ito ng walang anumang ingay kundi ang paghinga ng isang lihim na matagal nang ikinulong. Sa loob ng kahon, nakita ni Teresa ang isang plastic na card. Isang identification card, na may bahid ng sunog sa mga gilid. Nang itapat niya ito sa liwanag ng lampara, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang larawan sa card ay ang kanyang sariling mukha, mas bata, mas masaya, at may ningning sa mga mata na matagal nang nawala. Ngunit ang pangalang nakasulat sa ibaba ay hindi ampersand quote, Teresa Cortez, ampersand quote. Ampersand quote, Cassandra Valmores, ampersand quote. Basa niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig tila isang munting apoy sa gitna ng bagyo. Kasama ng G ay isang maliit na susi at isang listahan ng mga ari-arian na nakapangalan sa kanya, ngunit may mga lagda sa ibaba na tila pilit na ginaya ang kanyang sulat kamay. Naramdaman ni Teresa ang tindi ng pagtatraidor. Ang bahay na ito, ang lalaking ito na tinatawag niyang asawa, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Pinakain siya ng lason upang manakaw ang kanyang buhay. Biglang narinig ni Teresa ang tunog ng pagpihit ng doorknob sa labas ng silid. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tumayo sa takot. Mabilis niyang ibinalik ang mga gamit sa kahon at isinara ito, ngunit sa kanyang pagmamadali, ang G ay nalaglag at sumuot sa ilalim ng mabigat na kabinet. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Julian, ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang gagamba na bumabalot sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tinitingnan ang bawat kilos ni Teresa. Ampersand quote, bakit gising ka pa, Hon? At bakit narito ka sa dilim, ampersand quote, ang tanong ni Julian, ang boses ay kasing lamig ng bakal na kararating lang mula sa yelo. Ampersand quote, I was just looking for a book, Julian. Hindi kasi ako makatulog, ampersand quote, tugon ni Teresa, ang kanyang kamay ay nakatago sa likod, pilit na pinipigilan ang panginginig. Lumapit si Julian, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman ni Teresa ang init ng hininga nito sa kanyang noo. Hinawakan ni Julian ang kanyang baba at itinaas ang kanyang mukha. Ampersand quote, you look different tonight, Teresa. Ang mga mata mo tila masyadong gising. Nasaan ang tableta na ibinigay ko sa ampersand apos, yo kanina, ampersand quote. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Sa ilalim ng kabinet, ang AC ni Cassandra Valmores ay tila sumisigaw ng katotohanan, naghihintay na lamang na matagpuan. Ang bawat tibok ng puso ni Teresa ay tila isang martilyo na humahampas sa kanyang dibdib habang nakatitig sa malamig na mga mata ni Julian. Ang anino ng lalaki ay bumabalot sa kanya, tila isang laso na dahan-dahang sumasakal sa hangin. Ampersand quote, nasa loob na po ng tiyan ko, Julian. Siguro ay dahil lang ito sa ulan kaya hindi ako makatulog agad, ampersand quote. Mahinang sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay pilit na ginawang payapa bagaman ang kanyang buong katawan ay tila isang kwerdas ng gitara na malapit ng maputol. Tinitigan siya ni Julian ng matagal, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa liig ni Teresa, isang haplos na hindi mo malaman kung pagmamahal o isang banta ng pananakal. Pagkatapos ng ilang saglit na tila isang kawalang hanggan, bumitaw ang lalaki at lumayo. Ampersand quote, good. Don't ampersand apos, make me worry, hon. Alam mo namang ikaw lang ang yaman ko sa mundong ito, ampersand quote, wika ni Julian bago lumabas ng silid. Nang marinig ni Teresa ang pagsara ng pinto, bumagsak siya sa sahig. Ang lamig ng marmol ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Hindi siya maaaring magtagal doon.
Dahan-dahan siyang tumayo at sumunod, hindi upang bumalik sa kwarto, kundi upang maging isang anino sa sarili niyang bahay. Naglakad siya ng walang ingat sa madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Doña. Ang matandang si Andres ay pabalik-balik na sa presinto. Nagtatanong tungkol sa investigasyon ni Cassandra, ampersand quote, ang boses ni Doña Remedios ay puno ng iritasyon, tila isang reynang naiinis sa isang langaw. Ampersand quote, I know, mother. Pero hindi natin siya pwedeng saktan ng direkta. Magdududa ang mga tao sa probinsya, ampersand quote, tugon ni Julian, ang boses ay kalmado, kasing lamig ng isang hatol ng kamatayan. Ampersand quote, then put him away. Dalhin siya sa San Jose Nursing Home. I have connections there. Doon, sisiguraduhin nilang hindi na siya makakalabas o makakapagsalita. Sabihin nating ulyanin na siya at kailangan ng intensive care. It ampersand appos, live for his own good, is an ampersand appos, the. That's the irony of it, Julian. Gagamitin natin ang pagmamahal para itapon siya, ampersand quote. Napahawak si Teresa sa dingding. Ang kanyang mundo ay tila nayanig sa isang malakas na lindol na walang tunog. Ang kanyang ama, ang matandang lalaking tumatawag sa kanya sa telepono, ang lalaking hindi sumusuko sa paghahanap sa kanya, ay itatapon sa isang impyerno upang busalan ang katotohanan. Hindi lamang nila ninakaw ang kanyang pangalan. Hindi lamang nila ninakaw ang kanyang yaman. Ngayon, pati ang kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya ng tunay ay balak nilang burahin sa mundo. Naramdaman ni Teresa ang isang mainit na agos ng dugo na dumadaloy mula sa kanyang labi dahil sa tindi ng kanyang pagkagat dito upang pigilan ang isang pagsigaw. Ang sakit ng pagtatraidor ay mas matindi pa sa anumang sugat na natamo niya sa aksidente. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng mga Cortez, ang ampersand quote, utang na loob ampersand quote, na ipinapasan sa kanya ay unti-unting nagiging isang kadena ng puot. Ampersand quote, gawin mo na bukas, Julian. I'll prepare the papers. Once the old man is locked up, we can finally sell the Valmores estate without any interference, ampersand quote, dagdag pa ni Doña Remedios. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa lalamunan ni Teresa. Ang lahat ng pag-aalaga ni Julian, ang lahat ng ampersand quote, paggamot ampersand quote, sa kanya, lahat ay para lamang sa mga lupain at pera na hindi naman sa kanila. Ginawa siyang isang buhay na bangkay upang mapakinabangan ang kanyang kamatayan. Hindi na siya lumuha. Ang mga luha ay para sa mga biktima, at sa gabing iyon, namatay na ang biktima sa loob niya. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid, ang bawat hakbang ay tila isang panata. Pumasok siya sa banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang takot na si Teresa. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa isang apoy na mas mainit pa sa sunog na muntik nang pumatay sa kanya. Ampersand quote, hindi ninyo siya makukuha, ampersand quote, bulong ni Teresa sa sarili, ang boses ay kasing tibay ng asero. Ampersand quote, I've been a ghost for 4 years. Now, it ampersand appos, a time for the ghost to haunt you, ampersand quote. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono na itinago ni Mateo sa ilalim ng kanyang unan. Sa nanginginig na mga daliri, nag-type siya ng isang mensahe para sa kanyang pamangkin. Ampersand quote, Mateo, they're taking Lolo Andres tomorrow. We need to move now. No more hiding, ampersand quote. Habang hinihintay niya ang reply, narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng kanilang kwarto. Mabilis niyang itinago ang telepono at humiga, pilit na pinatitibay ang kanyang paghinga tila isang taong mahimbing na natutulog. Pumasok si Julian, lumapit sa gilid ng kama, at hinalikan ang kanyang noo. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay tila isang babala ng panganib. Ampersand quote, sleep well, Divine sweet Teresa, ampersand quote, bulong ni Julian. Ampersand quote, bukas, magiging mas payapa na ang lahat, ampersand quote. Ngunit sa ilalim ng kumot, ang mga kamao ni Teresa ay nakakuyom ng mahigpit. Bukas, ang kapayapaang inaasahan ni Julian ay magiging simula ng kanyang pinakamalalang bangungot. Ang madaling araw ay tila isang malamig na bangkay na nakabalot sa hamog ng dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod ng mansyon. Walang ingat na lumusot si Teresa, suot ang isang itim na hoodie at lumang maong na ibinigay sa kanya ni Mateo. Ang amoy ng basang lupa at ang halumigmig ng hangin ay tila mga paalala na siya ay muling tumatapak sa mundong kinalimutan niya.
Sa kanto ng subdivision, naghihintay ang isang lumang motorsiklo. Si Mateo, na nakasuot ng helmet, ay mabilis na nagbigay ng senyas. Walang salita, sumakay si Teresa. Ang bawat pag-andar ng makina ay tila isang pintig ng pag-asa sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ang takot na baka sa bawat metro ng layo niya sa mansyon ay lalong humihigpit ang bitag ni Julian. Huminto sila sa tapat ng isang maliit at lumang terminal ng bus sa labas ng lungsod. Ang paligid ay maingay, amoy usok ng krudo at bulok na basura, isang malaking kabaligtaran sa steril at amoy pabango na bahay ng mga Cortez. Ampersand quote, doon, tita, ampersand quote, bulong ni Mateo, itinusok ang nguso ng kanyang helmet sa direksyon ng isang bangko sa gilid ng kalsada. Napatigil ang paghinga ni Teresa. Doon, sa ilalim ng isang aandap-andap na ilaw, nakaupo ang isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng bulak, ang kanyang katawan ay tila isang tuyong sanga na madaling mabali sa isang ihip ng hangin. Hawak niya ang isang kupas na litrato, ang litrato ni Cassandra. Ampersand quote, ampersand quote, ang mahinang tawag ni Teresa, ang kanyang boses ay nabaon sa ingay ng paligid. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang lumuhod sa paanan ng kanyang ama at humingi ng tawad dahil sa 4 na taon na inakala nitong siya ay abo na. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Andres habang hinahaplos ang mukha sa litrato. Ang bawat kunot sa noo ng matanda ay tila isang kwento ng pait at pangungulila. Ampersand quote, tita, huwag. Please, stay here, ampersand quote, pigil sa kanya ni Mateo, hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Ampersand quote, ang mga tauhan ni Julian maaaring nakabantay sila sa paligid. Kapag lumapit ka, hindi lang ikaw ang mapapahamak. Pati si Lolo, lalong itatago nila, ampersand quote. Naramdaman ni Teresa ang init ng mga luhang dumadaloy sa loob ng kanyang hood. Ang sakit ng pagiging malapit, ngunit hindi mahawakan ang kaisa-isang taong naghahanap sa kanya, ay mas matindi pa sa anumang torture na ginawa ni Julian. Sumakay sila sa isang dumadaang bus upang magmukhang mga karaniwang pasahero at hindi mapansin. Habang dahan-dahang umaandar ang bus palayo sa terminal, tumapat ang bintana sa pwesto ni Lolo Andres. Dito nangyari ang sandaling tila tumigil ang oras. Itinaas ni Teresa ang kanyang nanginginig na kamay at idinikit ang kanyang mga daliri sa malamig at maalikabok na salamin ng bintana. Sa kanyang imahinasyon, ang bawat guhit ng salamin ay ang kulubot na balat ng kanyang ama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na dinarama ang init ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ampersand quote, wait for me, tatay, ampersand quote, bulong niya. Ang kanyang hininga ay nag-iwan ng hamog sa salamin. Ampersand quote, malapit na tayong magkasama. Pangako, ampersand quote. Habang papalayo ang bus, nakita ni Teresa sa refleksyon ng salamin ang isang itim na sasakyan na pamilyar sa kanya, ang sasakyang madalas gamitin ng private security ni Julian. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isip, sino ang taong laging kasama ni Julian noong gabing mangyari ang aksidente? Ang plaka ng sasakyang iyon tila may koneksyon ito sa mga dokumentong nakita niya sa itim na kahon. Nang makabalik sila sa subdivision, ang sikat ng araw ay nagsisimula ng gumuhit sa abot tanaw. Mabilis na bumaba si Teresa at naglakad patungo sa gilid ng mansyon. Ngunit pagdating niya sa gate, tila naging yelo ang kanyang dugo. Ang gate ay nakabukas ng malawak. Nakatayo sa gitna ng driveway si Doña Remedios, suot ang kanyang itim na bestida. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Hawak niya ang kanyang gintong gilingan o giling-giling, walking cane, na itinatuktok niya ng marahas sa semento. Ampersand quote, ang aga mo namang nag-ehersisyo, Teresa, ampersand quote, ang boses ng matanda ay parang isang hagupit ng latigo sa katahimikan ng umaga. Ampersand quote, o baka naman sinubukan mong bisitahin ang isang multo, ampersand quote. Lumapit ang matanda kay Teresa. Ang dulo ng kanyang giling-giling ay idiniin sa dibdib ng babae. Ampersand quote, saan ka galing? At bakit amoy usok ka ng kalsada? Akala ko ba masunurin ka, ampersand quote. Mula sa itaas ng balkonahe, nakita ni Teresa ang silweta ni Julian. Nakatayo ito roon, may hawak na tasa ng kape, at nakatingin sa kanya ng walang kukurap-kurap. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng asawa. Ampersand quote, the bird tried to death. Mother, ampersand quote, wika ni Julian mula sa itaas, ang boses ay umalinggangao sa buong mansyon. Ampersand quote, but she forgot the cage is everywhere,
ampersand quote. Ang dilim sa loob ng bodega ay tila isang malapot na putik na lumalamon sa bawat hininga ni Teresa. Walang bintana, walang liwanag, kundi ang manipis na guhit ng ilaw mula sa ilalim ng pinto na nagsisilbing sa bawat pikit ng kanyang mga mata. Ang mga piraso ng nakaraan na pilit binura ng gamot ni Julian ay unt-unting nabubuo, kasing linaw ng isang pelikulang ipinapalabas sa dilim. Naalala niya ang gabing iyon, 4 na taon na ang nakalilipas. Maulan din noon kasing bagsik ng ulan kagabi. Nakita niya ang kanyang sarili sa loob ng sasakyan, suot ang kanyang paboritong asul na bestida. Katabi niya si Julian. Ngunit hindi ito ang Julian na mapagmahal, ito ang Julian na may mga matang tila sa isang demonyo. Ampersand quote, bakit Julian? Bakit mo ginagawa ito? Ampersand quote, ang tanong ni Cassandra sa kanyang alaala. Ampersand quote, dahil masyado kang matalino, Cassandra. Ang mga lupain ng Valmores ay hindi dapat manatili sa kamay ng isang babaeng katulad mo na masyadong maraming itinatanong tungkol sa mga utang ko, ampersand quote, ang sagot ni Julian sa kanyang isipan. Nakita ni Teresa ang imahe ni Julian na dahan-dahang lumalabas ng sasakyan matapos itong itabi sa gilid ng bangin. Narinig niya ang tunog ng pag-ipit ng metal, ang pagputol ng wire ng preno. At bago tuluyang gumuho ang sasakyan pabaon sa dilim, nakita niya ang isang itim na van na huminto sa likuran, ang van ni Doña Remedios. Hindi nila siya nahanap sa aksidente. Sila ang gumawa ng aksidente. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyot na labi ni Teresa sa loob ng bodega. Ang ampersand quote, utang na loob ampersand quote, na laging ibinabato sa kanya ni Doña Remedios ay ang pinakamalaking insulto sa kanyang pagkatao. Hindi siya kinuha mula sa kamatayan upang iligtas, kinuha siya upang gawing isang buhay na ebidensya na hawak nila sa lig. Bumukas ang pinto ng bodega. Ang nakabubulag na liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang mga mata, dahilan upang mapapikit siya sa hapdi. Pumasok si Doña Remedios, suot ang kanyang mamahaling seda, may daladalang isang baso ng tubig at isang pirasong tinapay. Ampersand quote, look at you, Teresa. Para kang isang basang sisiw, ampersand quote, wika ng matanda, ang boses ay puno ng panunuya. Ampersand quote, sana ay natuto ka na sa 3 araw na ito. Ang pagtakas ay para lamang sa mga taong may mapupuntahan. At ikaw wala kang kahit ano kung wala kami, ampersand quote. Inilapag ng matanda ang baso ng tubig sa sahig, ilang pulgada ang layo sa kamay ni Teresa. Ampersand quote, uminom ka. Pagkatapos ay maligo ka at mag-ayos. May mga bisita si Julian mamaya at kailangan mong maging isang mabuting asawa. Huwag mo nang subukang maging si Cassandra muli. Ang babaeng iyon ay naging abo na, at ang abong iyon ay nasa ilalim ng aking mga paa, ampersand quote. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay madumi, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkatalo. Tumingin siya sa baso ng tubig, pagkatapos ay sa mukha ng matanda. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang baso at dahan-dahang ibinuhos ang tubig sa sahig, sa harap mismo ni Doña Remedios. Ang bawat patak ng tubig na nasasayang ay tila isang sampal sa mukha ng matanda. Ampersand quote, mali po kayo, Senora, ampersand quote, bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay paos ngunit kasing talim ng isang labaha. Ampersand quote, ang abong sinasabi ninyo, hindi iyon nanatili sa ilalim ng paa ninyo. Ang abong iyon ay naging isang apoy na handang sumunog sa buong mansyong ito, ampersand quote. Isang mabilis na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teresa, dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa dingding. Ngunit sa halip na dumaing, tumingin siya ng diretsyo kay Doña Remedios at ngumiti, isang ngiti na nagpatahimik sa matanda. Ampersand quote, salamat sa sampal na ito, Senora. Idadagdag ko ito sa listahan ng mga utang na babayaran ko sa inyo nang may kasamang interes, ampersand quote. Napaatras si Doña Remedios, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at hindi maipaliwanag na takot. Mabilis siyang lumabas at muling itrinangka ang pinto, ngunit sa dilim ng bodega, hindi na natatakot si Teresa. Hindi na siya ang biktima. Ngayon, siya na ang hukom na naghihintay na lamang ng tamang sandali upang ibaba ang hatol. Ang umaga sa mansyon ay nagsimula sa isang pamilyar na amoy, ang amoy ng sandalwood at mamahaling pomada ni Julian na humahalo sa singaw ng mainit na kape.
Sa loob ng kanilang silid, tumatayo si Teresa sa harap ng asawa, hawak ang isang madulas na seda ng kurbata. Ang bawat kilos niya ay dahan-dahan, tila isang tapat na aliping muling nagpasakop sa kanyang Panginoon. Ampersand quote, "You look extra beautiful today, Teresa. I like it when you're this submissive." Ampersand quote, wika ni Julian, habang nakatitig sa refleksyon ng asawa sa salamin. Hinawakan niya ang baywang ni Teresa at hinila ito palapit, isang pag-aari na ipinagmamalaki niya sa kanyang sarili. Ampersand quote, "Gusto ko lang pong bumawi sa inyo, Julian. I'm sorry for being burdened these past few days. Tama ka, kailangan ko ang mga gamot mo para maging maayos ang isip ko." Ampersand quote, sagot ni Teresa sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay malambing, kasing tamis ng asukal na nakahalo sa kape, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat salita ay tila isang buto ng prutas na bumabara sa kanyang lalamunan. Itinaas ni Teresa ang kurbata at isinuot ito sa leeg ni Julian. Habang ginagawa ang buhol, bahagyan niyang hinigpitan ang hila, sapat lang upang maramdaman ni Julian ang bahagyang pagsikip ng hangin, ngunit hindi sapat upang siya ay maghinala. Tinitigan ni Teresa ang lalamunan ng asawa, ang bahagi ng katawan kung saan dumadaloy ang lahat ng kasinungalingang pumatay sa kanyang buhay. Ampersand quote, "There. Perfect. Ready na ang Ampersand Apos, Specialist of the Year Ampersand Apos, para sa kanyang mga pasyente." Ampersand quote, bulong ni Teresa habang inaayos ang kwelyo nito. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang bawat haplos niya ay tila isang pag-aaral sa bawat bahagi ng katawan ng kaaway na kailangan niyang pabagsakin. Ampersand quote, "I have a meeting with the board of directors later. Make sure the device suit is pressed for the gala tomorrow night." Ampersand quote, utos ni Julian bago kinuha ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Sa sandaling lumayo si Julian upang kumuha ng kanyang briefcase, mabilis na kumilos si Teresa. Sa ilalim ng kanyang suot na apron, kinuha niya ang isang maliit na big device na ibinigay ni Mateo. Isang mabilis na saksak sa laptop ni Julian na nakabukas pa sa mesa, 1 segundo, 2 segundo, hanggang sa matapos ang pag-install ng software na maglalantad sa bawat mensahe at tawag ng lalaking ito. Nang lumingon si Julian, tapos na ang lahat. Nakatayo na muli si Teresa malapit sa pinto, ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang harapan, tila isang modelong asawa. Ampersand quote, "Julian, may tumawag po palang bangko kahapon habang wala ka. Isang Ampersand Apos, Ampersand Apos, daw tungkol sa mga utang sa kasino." Ampersand quote, ang inosenteng tanong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay tila puno ng pag-aalala. Napatigil si Julian. Ang kanyang panga ay tumigas, at ang ningning ng kanyang mga mata ay napalitan ng isang madilim na ulap. Ang Ampersand quote, chewing the Ampersand quote, na laging kalmado ay tila nahulog sa isang bitag na hindi niya inaasahan. Ampersand quote, "Don Ampersand Apos, listen to those calls, Teresa. Sinabi ko na sa Ampersand Apos, maraming scammer sa labas. I have everything under control." Ampersand quote, ang mabilis at mabalasik na sagot ni Julian. Mabilis siyang lumabas ng silid, ang tunog ng kanyang marahas na hakbang ay umalinggaw sa pasilyo. Naiwan si Teresa sa loob, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam na niya ang kahinaan ni Julian. Ang perpektong buhay na ipinapakita nito ay isang marupok na pader na gawa sa utang at pagsusugal. Ang yaman ng mga Valmores ang tanging paraan niya upang hindi mabulatlat ang kanyang baho sa lipunan. Kinuha ni Teresa ang kanyang sariling telepono. Binuksan niya ang FB na nakakonekta sa software na itinanim niya. Ang bawat mensahe ni Julian ay nagsisimulang lumabas, mga banta mula sa mga loan shark, ang mga iligal na transaksyon sa paglilipat ng lupa ni Tatay Andres, at ang mga usapan nila ni Doña Remedios tungkol sa Ampersand quote. Pagdispala Ampersand quote sa kanya kapag nakuha na ang huling pirma. Eksaktong 10:00 ng umaga, habang si Julian ay nasa gitna ng isang mahalagang konsultasyon sa kanyang klinika, nagpadala si Mateo ng unang Ampersand quote, bala, Ampersand quote. Nag-vibrate ang telepono ni Julian sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang laman ay sapat na upang patigilin ang tibok ng kanyang puso. Ampersand quote, "Ancon identik sa du the Tay dinas ka Cassandra M. Kiki de Iliri." Ampersand quote. Hindi mo nabura ang lahat ng bakas.
Ang aksidente ni Cassandra nagsisimula na siyang maalala ang lahat. Kasama ng mensahe ay isang madilim na larawan, ang larawan ng sirang preno ng sasakyan ni Cassandra, nakuha mula sa ebidensyang itinatago ni Julian sa kanyang sariling vault. Sa mansyon, habang naglilinis ng bintana, narinig ni Teresa ang tunog ng mabilis na pagpreno ng sasakyan ni Julian sa drive. Ang marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel sa Makati ay puno ng halimuyak ng mga imported na puting rosas na humahalo sa amoy ng mamahaling tsampag at mga imported na pabango. Ang bawat sulok ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga kristal na chandelier, tila mga bituing bumagsak upang saksihan ang tagumpay ng ampersand quote, Psychologist of the Year, ampersand quote. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Julian Cortez, posturado sa kanyang itim na tuksedo na kasingkintab ng kanyang mga salita. Sa tabi niya ay si Doña Remedios, suot ang isang terno na may bordang ginto, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki na tila siya ang nagluwal sa katotohanan mismo. Ampersand quote, ang mental health ay hindi lamang tungkol sa gamot. Ito ay tungkol sa pag-aalaga, sa pagbibigay ng bagong buhay sa mga taong nawalan na ng pag-asa, ampersand quote, ang mabulaklak na pahayag ni Julian sa mikropono. Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila isang musika sa kanyang pandinig, isang pagkilala sa kanyang pagiging huwad na santo. Sa gilid ng ballroom, nakasuot ng uniforme ng isang server at may puting maskara sa mukha, nakatayo si Teresa. Ang kanyang mga kamay, na nakatago sa loob ng puting guwantes, ay nararamdaman pa rin ang gasgas ng mga taon ng pagbabanat ng buto sa ilalim ng pang-aalipin ng mga Cortez. Siya ay isang anino sa gitna ng liwanag, isang multong naglalakad sa gitna ng kanyang sariling lamay. Maingat siyang lumapit sa lamesa kung saan nakaupo si Valeria. Ang kanyang kapatid ay tila isang ligaw na kaluluwa sa gitna ng karangyaan, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bintana tila naghahanap ng hangin sa gitna ng pagkakasakal. Ampersand quote, wine, ma-ampersand apos, ampersand quote, ang mahinang tanong ni Teresa sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay binago niya ng kaunti, ginawang mas malalim at walang buhay. Ampersand quote, yes, please, ampersand quote, sagot ni Valeria nang hindi tumitingin. Ampersand quote, Julian, kailangan ba talaga nating gawin ito? Ang sabi ni Mateo, may mga dokumento raw siyang nakita na hindi tugma sa sinasabi mo, ampersand quote. Napatigil ang pagbuhos ni Teresa ng alak nang marinig ang pangalan ni Mateo. Bahagyang tumalsik ang pulang likido sa puting mantel, tila isang sariwang patak ng dugo. Ampersand quote, Valeria, stop listening to that boy. Masyado lang siyang emosyonal dahil sa pagkamatay ni Cassandra. Trust me, ang paglipat ng mga lupaing iyon ay para sa proteksyon ninyo, ampersand quote, sagot ni Julian habang iniinom ang alak na kadarating lang. Tumingin siya sa server, kay Teresa, ngunit ang kanyang mga mata ay walang nakitang anuman kundi isang utusan. Ampersand quote, server, clean this mess. Make sure everything is perfect for the photo op later, ampersand quote. Ampersand quote, opo, sir, ampersand quote, bulong ni Teresa. Lumuhod siya upang punasan ang mantel, ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang ang layo mula sa kamay ni Julian na pumatay sa kanyang preno, 4 na taon na ang nakalilipas. Nararamdaman niya ang init ng puot na bumubukal sa kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang bawat kaskas ng kanyang basahan ay isang panunumpa, ang lahat ng duming ito ay ilalantad ko. Bumalik si Julian sa entablado para sa huling bahagi ng kanyang speech. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya, ginagawa siyang sentro ng universo sa gabing iyon. Ampersand quote, dedicate this award to the wife, Teresa, na kahit hindi natin kasama rito dahil sa kanyang kalusugan, ay siyang inspirasyon ko sa bawat pasyenteng tinutulungan ko. Para sa ampersand apos, yo ito, hon, ampersand quote, wika ni Julian na may kasama pang kunwaring pagpunas ng luha. Isang malakas na palakpakan ang umalinggaw sa buong ballroom. Ang mga tao ay tila naantig sa ampersand quote, dakilang pag-ibig ampersand quote, ng doktor. Ngunit sa likod ng entablado, nakatayo si Mateo sa tapat ng control panel ng malaking screen. Isang mabilis na sulyap ang ipinadala niya kay Teresa. Tumango ang babae. Sa gitna ng pinakamalakas na palakpakan, ang biglang paglamon ng kadiliman sa buong silid ay nagpatigil sa lahat. Ang mga chandelier ay namatay, ang mga spotlight ay naglaho. Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa ballroom, hinaluan lamang ng bulungan ng mga naguguluhan na panauhin.
Pagkatapos ng ilang segundo, ang dambuhalang screen sa entablado ay biglang nagkaroon ng buhay. Ngunit hindi ito ang video ng mga charity work ni Julian. Ang unang lumabas ay ang imahe ng isang madilim na kalsada, isang naglalagablab na sasakyan, at isang boses na kasing lamig ng yelo na nagmumula sa isang lihim na recording. Ampersand quote, siguraduhin mong hindi siya makakalabas sa sasakyan, Julian. Ang abong iyon ay dapat manatili sa ilalim ng lupa, ampersand quote. Ang boses ay kay Doña Remedios. At ang susunod na boses na narinig ay sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng bawat taong naroroon. Ampersand quote, Don ampersand apos, worry, mother. Si Cassandra ay matagal nang patay. Ang babaeng nasa bahay natin ay isang Teresa na lang na walang alaala at walang boses, ampersand quote. Ang mukha ni Julian, na ngayon ay tinatamaan ng liwanag mula sa screen, ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang kanyang maskara ng kagalangan ay nagsisimulang mabasag sa harap ng buong lipunan. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay kasing bigat ng isang libingan, hinaluan lamang ng mabilis na paghinga ng mga taong hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang dambuhalang screen ay patuloy na nagluluwa ng katotohanan, ang mga dokumento ng bangko na nagpapakita ng bilyon-bilyong utang ni Julian, ang mga litrato ng botelya ng gamot na pilit na ipinapainom kay Teresa, at ang pinakamalupit sa lahat, ang video ni Julian na lihim na nakikipag-usap sa isang kilalang loan shark tungkol sa pagbebenta ng lupain ng mga Valmores. Ang bawat pixel sa screen ay tila isang pako na ibinabaon sa reputasyon ni Julian. Ang kanyang mukha, na kanina lamang ay kasing kintab ng isang estatwa, ay dahan-dahang nangungulubot sa takot at galit. Ang mga butil ng pawis ay gumuguhit sa kanyang noo, sumisira sa kanyang perpektong ayos. Ampersand quote, hacking. This is a total hack. Huwag kayong maniniwala sa nakikita ninyo, ampersand quote, ang sigaw ni Julian, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng desperasyon. Sinubukan niyang habulin ang control panel, ngunit ang mga security guard na kanina ay nagbabantay para sa kanya ay nananatiling nakatayo, ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang dahan-dahang humakbang patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ng server na may maskara ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng mga Cortez. Nang makarating siya sa tapat ni Julian, iniangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang tinanggal ang puting maskara. Ang mga ilaw sa paligid ay biglang bumukas, ngunit hindi ito ang marangyang liwanag ng kanina. Ito ay isang matalas at mapuputing ilaw na naglantad sa bawat detalye ng mukha ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga mata ng isang pasyenteng nalilito. Ito ay mga matang tila dagat na may dalang dambuhalang daluyong. Ampersand quote, Teresa, ampersand quote, ang nautal na tawag ni Doña Remedios, ang kanyang gintong giling-giling ay nanginginig sa kanyang hawak. Ampersand quote, ang pangalan ko ay Cassandra Valmores, ampersand quote, ang boses ni Teresa ay umalinggao sa buong ballroom, kasing linaw ng kristal at kasing tibay ng asero. Ampersand quote, at ang babaeng inakala ninyong pinatay ninyo, 4 na taon na ang nakalilipas ay narito na upang bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo, ampersand quote. Isang sabay-sabay na singhap ang nagmula sa mga panauhin. Si Valeria, na nakatayo sa ibaba, ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mga luha ay bumabagsak ng walang pigil. Ang katotohanang ang kanyang kapatid ay buhay ay tila isang himala na hinaluan ng matinding pait. Ampersand quote, you ampersand apos, crazy. And the wife is sick. Security, dalhin ninyo ang babaeng ito sa ospital. Ngayon din, ampersand quote, bulyaw ni Julian, pilit na hinahawakan ang braso ni Teresa upang kalagkarin ito palayo. Ngunit hindi na tinag si Teresa. Buong lakas niyang iwinaksi ang kamay ni Julian. Ang tunog ng pagtama ng kamay ni Teresa sa dibdib ng lalaki ay tila isang pagbagsak ng pader ng kasinungalingan. Ampersand quote, stop it, Julian. Enough with the gaslighting, ampersand quote, sigaw ni Valeria mula sa ibaba, habang umaakyat sa entablado kasama si Mateo. Ampersand quote, narinig namin ang lahat. Nakita namin ang lahat. Ginamit mo ako para nakawin ang yaman ni Cassandra, habang ginagawa mo siyang alipin sa sarili mong bahay, ampersand quote. Ampersand quote, Valeria, listen to me, ginagawa ko ito para sa inyo, ampersand quote. Sinubukan pang magsinungaling ni Julian, ngunit mabilis na lumapit si Mateo at ipinakita ang kanyang tablet sa harap ng mukha ni Julian. Ampersand quote,
ang livestream na ito ay pinapanood na ng mahigit 1 milyong tao, Tito Julian. Ang bawat salita mo, ang bawat galaw mo, ay ebidensya na sa korte. Wala ka nang matatakbuhan, quote, wika ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng puot at tagumpay. Sa isang iglap, ang kagalangan sa loob ng ballroom ay naglaho. Ang mga panauhing kanina ay pumapalakpak kay Julian ay nagsimula ng maghagis ng mga maaanghang na salita. Walang makikinabang sa apos, quote, ang hiyaw ni Julian habang mabilis na sumusugod patungo kay Teresa. Ang lahat ay napasigaw. Ngunit bago pa man madampi ang talim sa balat ni Teresa, isang figura ang humarang. Si Valeria. Ang talim ay tumama sa braso ni Valeria, nagdulot ng isang mahabang sugat na nagluwa ng sariwang dugo na tumalsik sa puting tuksedo ni Julian. Ang tunog ng pagbagsak ng kutsilyo sa sahig ay naging hudyat ng pagpasok ng mga pulis sa ballroom. Ang bawat hakbang ng mga otoridad ay tila isang pagtatapos ng mahabang gabi ng pagdurusa. Pinanood ni Teresa habang pilit na pinadapa ng mga pulis si Julian sa sahig. Ang mukha ng lalaking itinuturing niyang Diyos ay nakabaon ngayon sa maduming carpet, ang kanyang mga kamay ay pinupusasan ng mahigpit. Si Doña Remedios naman ay pilit na sumisigaw tungkol sa quote, honor quote, ng kanilang pamilya, ngunit ang kanyang mga salita ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Lumapit si Teresa kay Valeria na ngayon ay inaalalayan ni Mateo. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang kapatid, ang init ng kanilang balat ay tila isang pagpapatunay na ang lahat ay totoo. Tumingin si Teresa sa paligid, sa mga taong nanonood, sa mga kamera, sa mga Cortez na ngayon ay wala ng kapangyarihan. Hindi siya sumigaw sa tuwa. Hindi siya humalakhak. Sa halip, huminga siya ng malalim, isang malayang hininga na hindi kailanman diniktahan ng gamot o ng takot. Ang gabi ay madilim pa rin sa labas, ngunit sa loob ng kanyang puso, ang unang sikat ng araw ay nagsisimula na ring sumilip. Ang bawat tunog ng bakal na nagkakabit sa mga pulso ni Julian ay tila isang hatol na umalinggaw sa buong ballroom. Wala na ang mapanlinlang na ngiti, wala na ang maayos na tindig. Nakalubog ang kanyang mukha sa maduming carpet, ang kanyang tuksedo na kanina ay sumisimbolo ng kapangyarihan ay gusot-gusot na ngayon at may bahid ng dugo ni Valeria. Quote, Teresa please, listen to me. Mahal kita, ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka. Quote, ang pagsusumamo ni Julian, ang boses ay nanginginig at puno ng peking luha. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang gamitin ang kanyang kaalaman sa psikolohiya upang pasukin ang isipan ng babaeng inakala niyang kontrolado niya. Quote, you're just confused, hon. Ang mga taong ito nililito nila ang isip mo. Remember, ako lang ang nag-alaga sa apos, quote. Dahan-dahang lumapit si Cassandra sa lalaking nakadapa sa kanyang paanan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad, ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang martilyo na nagtatapos sa bawat kasinungalingan ni Julian. Hindi siya yumuko. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid, tinitingnan ang asawa ng may malamig na pagkamuhi. Quote, ang pag-ibig ay hindi isang kulungan, Julian. At ang pag-aalaga ay hindi paglalagay ng lason sa isipan ng taong mahal mo. Quote, ang sagot ni Cassandra, ang kanyang boses ay patag at walang bahid ng awa. Quote, huwag mo nang gamitin ang salitang apos, mahal apos, sa harap ko. Nakakasuka ang marinig iyan mula sa isang mamamatay taong katulad mo. Quote. Habang pilit na isinasakay si Julian ng mga pulis, isang nakaririnding boses ang pumutol sa usapan. Quote, wala akong kinalaman dito. Everything was Julian's idea, quote, ang hiyaw ni Doña Remedios. Ang matanda ay pilit na kumakawala sa hawak ng isang babaeng pulis. Ang kanyang mukha na kanina ay kasing kintab ng porselana ay tila natunaw na maskara dahil sa takot at galit. Quote, he's obsessed. Siya ang nagmanipulate sa lahat. I was just a mother trying to help her son, quote. Lumingon si Julian sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagtatraidor. Quote, Mother. Anong sinasabi mo? You were the one who told me to cut the brakes. You wanted the Volmores lands as much as did, quote. Quote, sinungaling, quote, ang bulyaw ni Doña Remedios habang pilit na inaayos ang kanyang terno. Tumingin siya kay Cassandra nang may mapanuring mata,
pilit na ibinabalik ang kanyang huwad na otoridad. Ampersand quote, Cassandra, Hija alam mo kung gaano kita kamahal. I treated you like you know your own daughter. Don ampersand apos, till let your husband ampersand apos, as madness destroy the Cortez name. Sabihin mo sa kanila na biktima rin ako, ampersand quote. Isang mapait na tawa ang kumawala sa dibdib ni Cassandra. Lumapit siya kay Doña Remedios hanggang sa maamoy niya ang mamahaling pabango nito na ngayon ay hinaluan na ng amoy ng malapot na pawis ng takot. Ampersand quote, ang ampersand apos, honor ampersand apos, na sinasabi ninyo, Senora, ay kasing dumi ng basahang ipinampunas ko sa inyong sahig sa loob ng 4 na taon, ampersand quote, bulong ni Cassandra. Ampersand quote, at ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat. Tapos na po ang bayaran ngayon. Isasama ninyo ang inyong dangal sa loob ng rehas, ampersand quote. Sa isang mabilis na pagkilos, sinubukan ni Doña Remedios na tumakbo patungo sa gilid ng exit, bit-bit ang kanyang dambuhalang handbag na tila may itinatagong napakahalagang bagay. Ngunit sa pintuan pa lamang, hinarang na siya ni Mateo. Ampersand quote, going somewhere, Senora, ampersand quote, ang tanong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ampersand quote, nahanap na po namin ang inyong ampersand apos, emergency fund ampersand apos, sa loob ng inyong sasakyan. At pati na rin ang mga peking dokumento ng paglilipat ng lupa na balak ninyong itakas sa airport, ampersand quote. Nabitawan ni Doña Remedios ang kanyang handbag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay nagluwa ng mga tumpok ng pera at mga alahas na nagniningning sa ilalim ng ilaw, mga hiyas na ninakaw mula sa kaban ng mga Valmores. Ang matanda ay nanghina, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, ang kanyang gintong giling-giling ay gumulong palayo, tila isang simbolo ng kanyang kapangyarihang tuluyan ng naglaho. Pinanood ni Cassandra ang pagkalagkad sa mag-inang Cortez palabas ng ballroom. Ang bawat sigaw ni Julian at bawat mura ni Doña Remedios ay unti-unting naglalaho sa hangin, pinapalitan ng isang katahimikang matagal ng hinahanap ng kanyang kaluluwa. Lumingon siya kay Valeria na ngayon ay binabalutan na ng benda ang braso ng mga paramedic. Lumapit si Cassandra at niyakap ang kanyang kapatid. Ang init ng yakap ni Valeria ay tila isang gamot na tunay na nagpagaling sa bawat sugat na hindi nakikita. Ampersand quote, salamat, Valeria. Salamat sa pagliligtas sa akin, ampersand quote, bulong ni Cassandra. Ampersand quote, hindi, Cassandra, ampersand quote, sagot ni Valeria habang humihikbi. Ampersand quote, ikaw ang nagligtas sa aming lahat. Ikaw ang nagising sa amin mula sa mahabang bangungot, ampersand quote. Sa labas ng hotel, ang ulan ay tumigil na rin sa wakas. Ang amoy ng basang kalsada ay tila isang malinis na simula. Wala ng Teresa, wala ng alipin. Ang gabi ay tapos na, at sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, si Cassandra Valmores ay hindi na natatakot na muling managinip. Ang loob ng bulwagan ng katarungan ay malamig at amoy lumang papel, hinaluan ng amoy ng floor wax na kasing talas ng bawat salitang binibitawan sa loob ng silid. Ang kisame ay mataas, tila isang dambuhalang lalamunang handang lumamon sa sinumang magtatangkang magsinungaling sa harap ng batas. Sa kaliwang bahagi, nakaupo si Julian at Doña Remedios. Wala na ang kanilang mararangyang kasuotan. Ang suot nila ngayon ay ang uniforme ng mga taong naghihintay ng hatol, isang kulay na tila nagnanakaw ng bawat bahid ng kanilang dating dangal. Ang mukha ni Julian ay tila isang tuyong lupa, bitak-bitak sa pagod at desperasyon, habang ang kanyang ina ay nakayuko, pilit na itinatago ang mukha sa likod ng kanyang nanginginig na mga kamay. Ampersand quote, tinatawag ang saksi, Cassandra Valmores, ampersand quote, ang boses ng court clerk ay umalinggaw sa buong silid. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, ang pangalang iyon ay binanggit ng may paggalang at otoridad. Tumayo si Cassandra mula sa kanyang upuan. Ang kanyang suot na puting bestida ay simple lamang, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang toreng hindi kayang ibuwal ng kahit anong bagyo. Sa bawat hakbang niya patungo sa witness stand, nararamdaman niya ang bigat ng 4 na taon ng pagiging ampersand quote, Teresa ampersand quote, ang mga gabing puno ng lason, ang mga hapong puno ng panlalait, at ang bawat segundong inakala niyang siya ay wala ng saysay. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sumumpa sa harap ng katotohanan. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Julian. Ang lalaking ito, na dating gumamit ng kanyang katalinuhan upang lasunin ang kanyang isip,
ay hindi na makatingin ng diretsyo sa kanya. Ampersand quote, maaari mo bang isalay sa isa hukuman kung paano ka pinilit na uminom ng mga gamot na ito? Ampersand quote, ang tanong ng taga-usig, prosecutor, habang itinataas ang isang bag na naglalaman ng mga puting tableta. Ampersand quote, ginamit ni Julian ang aking trauma upang paniwalain ako na ako ay maisakit. Ampersand quote, ang simula ni Cassandra, ang kanyang boses ay malinaw, walang panginginig, isang kolektibong buntong hininga ang nagmula sa mga taong nakikinig sa loob ng silid. Ampersand quote, Julian Cortez, hindi lamang niya ninakaw ang aking yaman. Ninakaw niya ang aking pagkatao. Ampersand quote, dagdag ni Cassandra, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong gamot. Ampersand quote, ginamit niya ang bawat takot ko upang gawin akong isang sunod-sunurang anino sa sarili kong bahay. Ampersand quote. Sinubukan ng abogado ni Julian na baluktutin ang kwento, pilit na sinasabing ang lahat ay bahagi ng ampersand quote, medical treatment, ampersand quote. Ngunit ang bawat argumento nito ay tila mga tuyong dahon na nadudurog sa harap ng bawat ebidensyang inilalabas ni Mateo at Valeria. Matapos ang mahabang oras ng paglilitis, ang hukom ay dahan-dahang tumayo. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Kinuha ng hukom ang kahoy na maso, gavel. Ang tunog ng pagtama ng matigas na kahoy sa ibabaw ng mesa ay tila isang kulog na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo para sa mga Cortez. Ang bawat katok nito ay isang simbolo ng pagbagsak ng kanilang imperyo ng kasinungalingan. Ampersand quote, ang hukumang ito ay nagdedeklara na sina Julian Cortez at Remedios Cortez ay maisala sa mga krimen ng attempted murder, illegal detention, falsification of documents, at grave psychological abuse, ampersand quote. Ang hatol ng hukom. Ampersand quote, kayo ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parol, ampersand quote. Ang iyak ni Doña Remedios ay umalinggaw sa silid, isang tunog ng pagsisising huli na ang lahat. Si Julian naman ay nanatiling nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila siya naman ngayon ang biktima ng kanyang sariling laro. Nang ilalabas na sila ng silid, isang jail guard ang lumapit kay Cassandra at may iniabot na isang lukot na papel. Ampersand quote, galing kay Julian Cortez, ma-ampersand apos, ang pinilit niyang ibigay ito sa inyo, ampersand quote. Binuksan ni Cassandra ang papel. Ang sulat kamay ni Julian ay magulo, puno ng galit na hindi matanggap ang pagkatalo, ampersand quote, tis chai sis chai ititis. Ang laro ay hindi pa tapos. Magiging akin ka pa rin, Cassandra. Sa loob man o labas ng rehas, ako ang may-ari ng isip mo, ampersand quote. Tiningnan ni Cassandra si Julian na huling pagkakataon habang ito ay kinakaladkad palayo. Walang bakas ng takot sa mukha ng babae. Sa halip, marahan niyang pinunit ang papel sa pinakamaliliit na pira-piraso. Ang bawat pirasong nalalaglag sa sahig ay tila isang kumpol ng nyebe na natutunaw sa ilalim ng araw. Hindi na siya ang alipin ni Julian. At ang isip na inakala ni Julian na pag-aari niya ay malaya na, isang malawak at nagniningning na langit na hindi na kailanman muling madidiliman ng kahit anong lason. Ang hangin sa probinsya ay may ibang hatid na himig, isang timpla ng amoy ng bagong bungkal na lupa, halimuyak ng mga bulaklak ng dama de noche, at ang sariwang simoy na nagmumula sa mga palayan. Malayo ito sa amoy ng disinfectant at lason sa mansyon ng mga Cortez. Dito, ang bawat hininga ni Cassandra ay tila isang pagbawi sa bawat segundong ninakaw sa kanya. Sa tapat ng isang lumang bahay na gawa sa nara at bato, nakatayo ang isang dambuhalang punong mangga. Ang mga sanga nito ay tila mga bisig na yumayakap sa buong bakuran, nagbibigay ng kanlungan sa sinumang pagod sa biyahe ng buhay. Doon, sa ilalim ng malawak na lilim, nakaupo sa isang tinitindigang wheelchair si Tatay Andres. Dahan-dahang lumapit si Cassandra. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang panalangin. Nang marinig ng matanda ang kaluskos ng mga tuyong dahon, dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata ni Tatay Andres ay malabo na, tila may manipis na ulap na nagtatago sa kanyang paningin, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matalas. Ampersand quote, tay narito na po ako, ampersand quote, ang mahinang bulong ni Cassandra. Napatigil ang panginginig ng mga kamay ng matanda. Unti-unting rumihestro ang pagkilala sa kanyang mukha. Inabot ni Tatay Andres ang kamay ni Cassandra, ang kanyang balat ay kasing tuyo ng papel, ngunit kasing init ng isang nagbabagang uling.
Hinaplos ng matanda ang isang maliit at lumang pilat sa palad ni Cassandra. Isang sugat na nakuha niya noong bata pa siya habang umaakyat sa punong mangga na iyon. Ampersand quote, Cassandra ikaw nga ba iyan, anak, ampersand quote, ang paos na tanong ni Tatay Andres. Ang bawat salita ay tila may kasamang bigat ng 4 na taon ng paghihintay. Ampersand quote, sabi nila abo ka na. Sabi nila wala na ang anak ko. Pero gabi-gabi, naririnig ko ang boses mo sa hangin, ampersand quote. Ampersand quote, ako po ito, te. Buhay po ako. Hindi po ako iniwan ng Diyos, ampersand quote, sagot ni Cassandra habang dahan-dahang lumuluhod sa paanan ng kanyang ama. Ipinatong niya ang kanyang mukha sa mga tuhod ng matanda, hinahayaan ang mga luha na dumaloy ng malaya. Ang bawat patak ng luha sa telang maong ng kanyang ama ay tila isang paghugas sa lahat ng duming iniwan ni Julian sa kanyang kaluluwa. Lumapit din si Valeria, ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagsisisi. Hinawakan niya ang balikat ni Cassandra, ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat pigil na hikbi. Ampersand quote, 8. I am so sorry, ampersand quote, bulong ni Valeria sa wikang Taglish. Ampersand quote, naging bulag ako. Pinaniwala ako ni Julian na patay ka na, at naging instrumento ako sa pananakaw niya sa pamilya natin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari sa ampersand apos, yung mas masama, ampersand quote. Inabot ni Cassandra ang kamay ni Valeria at hinawakan ito ng mahigpit. Ampersand quote, tapos na iyon, Valeria. Ang mahalaga, magkakasama na tayo. Ang pamilyang sinira nila ay muling nabuo ngayong araw, ampersand quote. Sa ilalim ng punong mangga, ang tatlo ay nagyakap-yakap, isang tagpong puno ng pait, ngunit higit na puno ng tamis ng muling pagkikita. Ang tunog ng mga ibon sa paligid at ang mahinahong hininga ni Tatay Andres ay tila isang musikang nagpapagaling sa bawat sugat. Sa sandaling iyon, wala ng Cassandra na biktima, wala ng Valeria na nagkasala. Mayroon na lamang isang pamilyang nahanap ang kanilang daan pabalik sa isa ampersand apos, isa. Hapon na nang magpasyang maglakad-lakad si Cassandra sa labas ng kanilang bakuran. Habang nakatingin sa abot tanaw, nakuha ng kanyang pansin ang isang balita sa diaryong dala ni Mateo. Isang larawan ng mansyon ng mga Cortez ang nakabalandra doon, may malaking karatula na nakapaskil sa gate, ampersand quote, foreclosed, auction, ampersand quote. Ang bahay na dating naging bilangguan niya, ang lugar kung saan ang bawat dingding ay saksi sa kanyang pagdurusa, ay itinitinda na ngayon sa pinakamataas na bidder upang bayaran ang mga utang ni Julian sa kasino at sa gobyerno. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, piraso por piraso. Tinitigan ni Cassandra ang larawan ng mansyon. Isang malamig na hangin ang dumaan, tila tinatangay ang huling bahid ng takot sa kanyang dibdib. Ang nakaraan ay nasa likod na niya, kasing dumi ng mansyong iyon na malapit ng gibaing. Ngunit dito, sa ilalim ng punong mangga ng kanyang kabataan, ang buhay ay nagsisimulang muling sumibol. Ang hangin sa probinsya ay may ibang hatid na himig, isang timpla ng amoy ng bagong bungkal na lupa, halimuyak ng mga bulaklak ng dama de noche, at ang sariwang simoy na nagmumula sa mga palayan. Malayo ito sa amoy ng disinfectant at lason sa mansyon ng mga Cortez. Dito, ang bawat hininga ni Cassandra ay tila isang pagbawi sa bawat segundong ninakaw sa kanya. Sa tapat ng isang lumang bahay na gawa sa nara at bato, nakatayo ang isang dambuhalang punong mangga. Ang mga sanga nito ay tila mga bisig na yumayakap sa buong bakuran, nagbibigay ng kanlungan sa sinumang pagod sa biyahe ng buhay. Doon, sa ilalim ng malawak na lilim, nakaupo sa isang tinitindigang wheelchair si Tatay Andres. Dahan-dahang lumapit si Cassandra. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang panalangin. Nang marinig ng matanda ang kaluskos ng mga tuyong dahon, dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata ni Tatay Andres ay malabo na, tila may manipis na ulap na nagtatago sa kanyang paningin, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matalas. Ampersand quote, tay narito na po ako, ampersand quote, ang mahinang bulong ni Cassandra. Napatigil ang panginginig ng mga kamay ng matanda. Unti-unting rumihestro ang pagkilala sa kanyang mukha. Inabot ni Tatay Andres ang kamay ni Cassandra. Ang kanyang balat ay kasing tuyo ng papel, ngunit kasing init ng isang nagbabagang uling. Hinaplos ng matanda ang isang maliit at lumang pilat sa palad ni Cassandra. Isang sugat na nakuha niya noong bata pa siya, habang umaakyat sa punong mangga na iyon. Ampersand quote, Cassandra ikaw nga ba iyan,
anak, ampersand quote, ang paos na tanong ni Tatay Andres. Ang bawat salita ay tila may kasamang bigat ng 4 na taon ng paghihintay. Ampersand quote, sabi nila abo ka na. Sabi nila wala na ang anak ko. Pero gabi-gabi, naririnig ko ang boses mo sa hangin, ampersand quote. Ampersand quote, ako po ito, te. Buhay po ako. Hindi po ako iniwan ng Diyos, ampersand quote, sagot ni Cassandra habang dahan-dahang lumuluhod sa paanan ng kanyang ama. Hinawakan niya ang balikat ni Cassandra, ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat pigil na hikbi. Ampersand quote, 8. I am so sorry, ampersand quote, bulong ni Valeria sa wikang Taglish. Ampersand quote, naging bulag ako. Pinaniwala ako ni Julian na patay ka na, at naging instrumento ako sa pananakaw niya sa pamilya natin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari sa ampersand apos, yung mas masama, ampersand quote. Inabot ni Cassandra ang kamay ni Valeria at hinawakan ito ng mahigpit. Ampersand quote, tapos na iyon, Valeria. Ang mahalaga, magkakasama na tayo. Ang pamilyang sinira nila ay muling nabuo ngayong araw, ampersand quote. Sa ilalim ng punong mangga, ang tatlo ay nagyakap-yakap, isang tagpong puno ng pait, ngunit higit na puno ng tamis ng muling pagkikita. Ang tunog ng mga ibon sa paligid at ang mahinahong hininga ni Tatay Andres ay tila isang musikang nagpapagaling sa bawat sugat. Sa sandaling iyon, wala ng Cassandra na biktima, wala ng Valeria na nagkasala. Mayroon na lamang isang pamilyang nahanap ang kanilang daan pabalik sa isa ampersand apos, di isa. Hapon na nang magpasyang maglakad-lakad si Cassandra sa labas ng kanilang bakuran. Habang nakatingin sa abot tanaw, nakuha ng kanyang pansin ang isang balita sa diaryong dala ni Mateo. Isang larawan ng mansyon ng mga Cortez ang nakabalandra doon, may malaking karatula na nakapaskil sa gate, ampersand quote, foreclosed, auction, ampersand quote. Ang bahay na dating naging bilangguan niya, ang lugar kung saan ang bawat dingding ay saksi sa kanyang pagdurusa, ay itinitinda na ngayon sa pinakamataas na bidder upang bayaran ang mga utang ni Julian sa kasino at sa gobyerno. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, piraso por piraso. Tinitigan ni Cassandra ang larawan ng mansyon. Isang malamig na hangin ang dumaan, tila tinatangay ang huling bahid ng takot sa kanyang dibdib. Ang nakaraan ay nasa likod na niya, kasing dumi ng mansyong iyon na malapit ng gibaing. Ngunit dito, sa ilalim ng punong mangga ng kanyang kabataan, ang buhay ay nagsisimulang muling sumibol.